Sa ika-100 na anibersaryo ng pagbubukas nito, alamin ang higit pa tungkol sa sikat na daanan ng tubig na kumukonekta sa mga karagatang Atlantiko at Pasipiko. Ang ideya para sa isang kanal sa buong Panama ay nagsimula noong ika-16 na siglo. Noong 1513, ang explorer ng Espanya na si Vasco Núñez de Balboa ay naging unang European na natuklasan na ang Isthmus ng Panama ay isang payak na tulay lamang sa lupa na naghihiwalay sa mga karagatan ng Atlantiko at Pasipiko. Ang pagtuklas ni Balboa ay pumukaw sa isang paghahanap para sa isang likas na daanan ng tubig na nag-uugnay sa dalawang karagatan. Noong 1534, matapos walang natagpuang daanan sa Isthmus, si Charles V, ang Holy Roman Emperor, ay nag-utos ng isang survey upang matukoy kung ang isa ay may tatayo. Ngunit sa kalaunan ay nagpasya ang mga surveyor na imposible ang paggawa ng isang kanal ng barko. Mga kalalakihan sa likod ng Suez Canal at Eiffel Tower ay nakatulan na may kaugnayan sa bigong pagsisikap na bumuo ng isang kanal. Sa sumunod na mga siglo, isinaalang-alang ng iba't ibang mga bansa ang pagbuo ng isang Panamanian Canal, ngunit ang isang seryosong pagtatangka ay hindi nagawa hanggang sa 1880s. Noong 1881, isang kumpanya ng Pransya na pinamumunuan ni Ferdinand de Lesseps, isang dating diplomat na bumuo ng Egypt-Suez Canal, ay nagsimulang maghukay ng isang kanal sa buong Panama. Ang proyekto ay sinalanta ng hindi magandang pagpaplano, mga problema sa engineering at mga sakit na tropikal na pumatay sa libu-libong mga manggagawa. Inilaan ni Lesseps na itayo ang kanal sa antas ng dagat. Walang mga kandado tulad ng Suez Canal, ngunit ang proseso ng paghuhukay ay napatunayan na mas mahirap kaysa sa inaasahan. Si Gustave Eiffel na nagdisenyo ng bantog na tore sa Paris na nagdala ng kanyang pangalan ay tinanggap upang mikha ng mga kandado para sa kanal. Subalit nalugi ang kumpanya na pinamumunuan ni de Lesseps noong 1889. Sa panahong iyon, ang Pranses ay nalubog ng higit sa $260 milyon sa pakikipagsapalaran sa kanal at naghukay ng higit sa 70 milyong kubikong yarda ng lupa. Ang pagbagsak ng Canal Venture ay naging sanhi ng isang pangunahing eskandalo sa Pransya. Si de Lesseps at ang kanyang anak na si Charles, kasama si Eiffel at maraming iba pang mga executive ng kumpanya, ay naakusahan sa mga singil sa pandaraya at maling pamamahala. Noong 1893, ang mga kalalakihan ay napatunayang nagkasala, sinentensyahan sa bilangguan at pagmulta. Matapos ang iskandalo, nagretiro si Eiffel sa negosyo at inialay ang sarili sa pagsasaliksik sa agham. Si Ferdinand de Lesseps ay namatay noong 1894. Sa parehong taon na iyon, isang bagong kumpanya ng Pransya ang nabuo
upang sakupin ng mga assets ng bankrupt na negosyo at ipagpatuloy ang kanal. Gayunpaman, ang pangalawang firm na ito ay agad na inabandona. Orihinal na nais ng Amerika na magtayo ng isang kanal sa Nicaragua, hindi sa Panama. Sa buong taon ng 1800, ang Estados Unidos na nais ang isang kanal na nag-uugnay sa Atlantiko at Pasipiko. Para sa pang-ekonomiya at pang-militar sa kadahilanan, isinaalang-alang na ito ay may sasagawa sa Nicaragua kaysa sa Panama. Gayunpaman, ang pananaw na iyon ay nabago sa pagsisikap ni Philip Jean Bunau Varilla, isang inhenyero ng Pransya na kasangkot sa parehong mga proyekto ng kanal ng Pransya. Noong huling bahagi ng 1890s, sinimulan ni Bunau Varilla ang paglobby sa mga mangbabatas ng Amerika na bilhin ang mga assets ng French Canal sa Panama. At kalaunan ay nakumbinsi ang ilan sa kanila na ang Nicaragua ay may mapanganib na mga bulkan na ginagawang mas ligtas ang Panama. Noong 1902, pinahintulutan ng Kongreso ang pagbili ng mga assets ng Pransya. Gayunpaman, sa sumunod na taon nang ang Colombia, kung saan bahagi noon ang Panama, ay tumangging kumpirmahin ang isang kasunduan na pinapayagan ang Estados Unidos na bumuo ng isang kanal. Ang mga Panamanian na may paghihikayat mula sa Bunau Varilla at pag-aproba ng katahimikan mula kay Pangulong Theodore Roosevelt ang nag-alsa laban sa Colombia at idineklara ang kalayaan ng Panama. Ang kalihim ng estado na si John Hay at Bunau Varilla na kumikilos bilang isang kinatawan ng pansamantalang pamahalaan ng Panama ay nakipagayos sa kasunduang Hay-Bunau Varilla na nagbigay sa Amerika ng karapatan sa isang zone na higit sa 500 square miles kung saan maaari itong bumuo ng isang kanal. Ang Canal Zone ay dapat kontrolin ng mga Amerikano. Sinasabi ng lahat, ang Estados Unidos ay maglalabas ng $375 million upang maitayo ang kanal. Nakasama ang isang $10 million na pagbabayad sa Panama bilang isang kondisyon ng 1903 na kasunduan at $40 million upang bumili ng mga assets ng Pransya. 100 siglo matapos makumpleto ng Estados Unidos ang Panama Canal, ang isang na-navigate na link sa kabuuan ng Nicaragua ay nananatiling posible. Noong 2013, isang kumpanya ng Chino ang nag-anunsyo na tirahin nila ang $40 billion na pakikitungo sa gobyerno ng Nicaraguan para sa mga karapatang bumuo ng naturang daanan ng tubig.
Mahigit sa 25,000 na manggagawa ang namatay sa construction ng kanal. Ang naunang mga pagtatangka ng Pransya ay humantong sa pagkamatay ng higit sa 20,000 mga manggagawa at ang mga pagsisikap ng Amerika na humusay ng kaunti. Sa pagitan ng 1904 at 1913, 5,600 na manggagawa ang namatay dahil sa sakit o aksidente. Marami sa mga naunang pagkamatay ay sanhi ng lagnat at malaria. Mga sakit na pinaniniwalaan ng pamayanang medikal noong panahon na iyon ay sanhi ng masamang hangin at maruming kondisyon. Gayunpaman, noong unang bahagi ng ika-20 siglo, mas naunawaan ng mga eksperto sa medisina ang papel na ginagampanan ng mga lamok bilang mga tagadala para sa mga sakit na ito. Dahilan kung bakit malaki ang bilang ng mga namatay sa mga manggagawa sa kanal. Maraming mga hakbang sa kalinisan kasama ang pag-aalis ng mga draining area, pag-aalis ng mga posibleng lugar na pag-aanak ng insekto at pag-install ng mga window-to-window sa mga gusali. Mahigit 13,000 at 14,000 mga barko ay dumadaan sa kanal taon-taon. Ang mga barkong pang-Amerikano ang madalas na gumagamit sa kanal, sinundan ng mga taga-China, Chile, Japan, Colombia, at South Korea. Ang bawat daluyan na lumilipat sa kanal ay dapat magbayad ng isang toll batay sa laki at dami ng kargamento. Ang mga toll para sa pinakamalaking barko ay maaaring magbigay ng halos $450,000. Ang pinakamaliit na toll na maaaring bayaran ay 36 cents. Noong 1928, ang Amerikanong adventurer na si Richard Halliburton ay lumangoy sa kanal. Ngayon, $1.8 billion mga toll ang kinukolekta taon-taon. Tumatagal ang isang barko ng 8 hanggang 10 oras upang makapasa at makalayag sa kanal. Habang dumadaan dito, isang sistema ng mga kandado ang nakataas sa bawat barko na may 85 na talampakan na taas ng dagat. Hindi pinapayagan ang mga kapitan ng barko na ilipat ang kanal ng mag-isa. Sa halip, ang isang espesyal na sinanay na piloto ng kanal ay kumukuha ng kontrol sa pag-navigate ng bawat daluyan upang gabayan ito sa daanan ng tubig. Noong 2010, mahigit sa milyon na barko ang tumawid sa kanal mula nang ito ay unang magbukas noong 1914. Inilipat ng Estados Unidos ang kanal sa Panama noong 1999. Sa mga taon matapos ang pagbukas ng kanal, tumaas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Panama sa pagkontrol sa kanal at sa nakapalibot na Canal Zone. Noong 1964, ang mga Panamanian ay nagkagulo matapos mapigilan na ilipad ang watawat ng kanilang bansa sa tabi ng watawat ng Estados Unidos sa Canal Zone.
Pagkatapos ng karahasan, pansamantalang sinira ng Panama ang mga diplomatikong relasyon sa Estados Unidos. Noong 1977, nilagdaan ni Pangulong Jimmy Carter at General Omar Torrijos ng Panama ang mga kasunduan na naglipat ng kontrol sa kanal sa Panama noong 1999. Ngunit binigyan ang Estados Unidos ng karapatang gumamit ng puwersang militar upang ipagtanggol ang daanan laban sa anumang banta sa kanilang neutralidad. Sa kabila ng pagtutol ng isang bilang ng mga politiko na hindi nais na isuko ng kanilang bansa ang otoridad nila sa kanal, pinatibay ng Senado ng Estados Unidos ang Torrijos-Carter Treaties sa pamamagitan ng isang makitid na margin noong 1978. Ang pagkontrol sa kanal ay inilipat ng mapayapa sa Panama noong December 1999 at ang mga Panamanian ay responsable para dito mula pa noon. Ang kanal ay pinalawak upang mahawakan ang megaship noon. Noong 2007, nagsimula ang trabaho sa $5.25 billion na proyekto ng pagpapalawak na magpapahintulot sa kanal na hawakan ang mga post-Panamax ship. Ito ay ang mga lumalagpas sa sukat ng tinaguriang mga sisidlan ng Panamax na itinayo upang magkasya sa kanal na ang mga kandado ay 110 na talampakan ng lapad at 1,000 na talampakan ang haba. Ang pinalawak na kanal ay makakapangsiwa ng mga cargo vessels na nagdadala ng 14,020 feet na lagayan. Halos 3 beses kasalukuyang tinatanggap. Ang proyektong pagpapalawak inaasahang makukumpleto sa huling bahagi ng 2015. Nagsasama ng paglikha ng isang bago, mas malaking hanay ng mga kandado at ang pagpapalawak at pagpapalalim ng mayroong ng mga channel sa pag-navigate. Gayunpaman, habang ang mga bagong kandado ay magkakasya sa maraming mga modernong barko, ang planet's biggest container ships na sumusukat ng 194 na talampakan ang lapad at 1,312 na talampakan ang haba na may kapasidad na 18,020 foot na lalagyan.